Have a great day sa lahat. Kumusta kayo? Ikaw na nanonood, kumusta ka naman dyan? Usapang OFW na naman tayo for today's video, mga habibi ko. Ang inyong lingkod, Bernie's Journey. Kaya what's up mga habibi ko, muli na naman tayong daranas ng isang kapaguran pero hindi tayo susuko kailanman. Ito yung kasabihan ng karamihan sa OFW at isa na ako doon. Mapapagod lang tayo pero hindi tayo susuko. Dahil hindi pagsuko ang solusyon sa bawat pagsubok na hinaharap mo. At dahil sa mga pagsubok, diyan ka matututo at magiging matatag sa bawat hamon ng buhay sa araw-araw. Kaya guys, tara na, muli nyo na naman po sana akong samahan at gaya ng pangako ko sa inyo, itutur ko na naman po kayo ng libre. Libre sa panonood, ika nga, diba? Minsan lang to sa ating buhay, kaya huwag na natin palampasin. Kaya samahan nyo naman ako guys, at sa inyong lahat, mga habibi ko. So anyway guys, andito na pala kami sa departure area ng Jeddah Airport dahil kami ay magta-travel ni Madam papuntang Amman, Jordan. Diretso na agad si Madam sa check-in ng mga luggage at medyo may problema ata dun sa una niyang pinilahan kaya umikot kami. Buti na lang may tenants na tagatulak ng aming bagahe. Naka-boarding na kami agad dito dahil nga parang kinapos kami sa oras doon sa pagpila kanina ni Madam. At ito na nga guys, nagsi-safety demonstration ng isang flight attendant. In case po yan, for safety travel natin yan. No choice ako, kaya si Pogi na lang pinagdiskitan ko. Naunahan ako ni Madam sa bintana. And dito na tayo guys, welcome to Amman, Jordan na tayo. 2 hours lang naman po ang aming biyahe ni Madam mula Jeddah hanggang dito sa Amman, Jordan. Thank you Lord for our safe flight namin ni Madam. Mag-exit na po kami dito sa may arrival area. Bago kami lumabas, napadaan muna si Madam dito sa duty free dahil di niya makakalimutan ang kanyang sigarilyo. Kailangan niya yun sa araw-araw. Tuloy-tuloy na rin ang labas namin dahil may isang tao na pinagkatiwalaan dun sa sasakyan niya, nag-aantay sa labas. Andiyan na siya nakabang dahil may pipirmahan silang dalawa ni Madam. Bago kami umalis ng Jeddah, pinakargo na ni Sir yung kanyang sasakyan para may gagamitin pagdating dito sa Jordan. Habang nag-uusap sila, nagpipirmahan, tanaw-tanaw muna tayo sa kapaligiran. Kuha tayo ng magandang view dito sa labas ng kanilang airport dito sa Amman, Jordan. Ang ganda naman talaga niya guys. Ang lawak pati ng kanilang airport. Tanaw-tanaw muna tayo. Ang ganda diba? Nakakaaliw pagmasdan ang kanilang airport. Alam niyo ba guys na tanghaling tapat na to, ang init, pero kung mapapansin niyo parang umaga pa lang. Tapos ng kanilang usapan, kaya ihatid na yung aming bagay sa sasakyan. Habang kami nahatid, iniikot ko ang aking camera. Matatanaw niyo guys, pati ang kanilang watawat, nakawagayway. Mula dito sa airport hanggang bahay, ay si amo ko na ang magdadrive pa uwi. Kaming dalawa na lang ang nasa sasakyan. Dito po talaga ang original country ng aking amo. Sila ay Jordanian. Andito na tayo sa sasakyan. O, di ba? Ang amo ang driver, ikaw nakasakay lang. Nagpaalam na ako diyan sa amo ko na magbibideo ako. Kaya matatanaw niyo lahat ng kanilang highway papalabas galing dito sa airport.
Kami ay paigsit na dito, papalabas at papunta na ng bahay. Medyo mahaba-haba ang biyahe namin, kaya kinuhanan ko na lang lahat ng daan. Nakakahiya naman kung antukin tayo sa sasakyan dahil katabi ko ang aking amo, kaya dinaan ko na lang sa pagkuha ng lahat ng kanilang view. Minsan lang kasing mangyari to, kaya lubos-lubusin na natin. Malayo-layo talaga ang kanilang lugar dito mula sa airport hanggang sa bahay. Hindi kagaya sa Jeddah na minuto lang ay airport na paglabas ng bahay. Na-timingan na rin namin ang sobrang lamig. Sabi ng amo ko, pasimula pa lang itong lamig, pero para sa akin, wow, grabe ng lamig. Hindi na kinaya nung aking sinuot na pang travel. Sobrang lamig pala dito. At medyo nabigla tayo sa lamig, medyo bumabahing-bahing na tayo. Sabi ng amo ko, mag-i-snow pa nga raw dito sa kanila. Simula pa lang, kasi itong pag-travel namin ay November. Last year pa guys, inamag na. Ayun ko lang naharap may edit dahil sobrang busy talaga guys. Hindi ko kayang ipagsabay. Parang kung pagmasdan nyo kasi, parang hayahay lang, di ba? Hindi kaya ganun kadali guys pag nagta-travel tayo kasama ang amo. Surprise nga lang tong travel na to wala akong alam na. Akala ko family excursion lang ba. Yun pala, isasama ako. Hindi kasi daw pwede mag-isa si amo. May pagka makalimutin na rin kasi ang amo ko. Kaya hindi siya pinayagang mag-travel na mag-isa. Gusto niya sigurong mag-relax dito sa lugar nila. 2 weeks vacation lang naman daw. Nakaramdam ata si boss ng gutom, kaya nag-stop over muna kami dito sa may restaurant ng Turkey. Pero sabi ni madam, malapit-lapit na raw ang bahay niya dito. Umikot lang daw yung sasakyan dahil medyo itong restaurant ay malayo-layo konti, kaya napaikot lang daw kami. Kahit mahaba-haba namang biyahe, wala namang problema dahil walang ka-traffic. Nakikita niyo naman sa takbo ng aming sasakyan. Malapit-lapit na rin daw tayo, sabi ni madam. Thanks God naman kung ganon. Kunting takbo na lang ng sasakyan at malapit na daw tayo sa kanilang compound ng bahay. May dinaanan din kaming farm, kung natatanaw niyo yan. Farm nila dito sa Jordan. At papasok na po tayo sa place ng bahay ni madam. May katiwala din dito ang aking mga amo. May bantay sa kanilang bahay. May sinasahuran silang tao rin dito na nakabantay. Ito daw ay parang bakasyonan na lang nila. Mas gusto nilang magpermanente dito sa Jeddah, Saudi. At papasok na tayo sa kanilang bahay. Tapos na ang biyahe. Tayo ay mapapasabak na sa bagong panimula ng trabaho ulit dito. Ito na pala guys, ang bahay ni madam, ng aking mga amo. Kung napapansin niyo po yung taas ng palapag, ganyan din po ang bilang ng kanyang anak. Bali, isang building lang po sila, tag-isa sila ng palapag, kaya sobrang taas. At ang lawak pa po niyang kanilang bakanting lote sa loob ng compound. At bago po tayo magtapos, ipapasyal ko muna kayo dito sa kanilang garden ng kanilang bahay, bakuran. Tara guys, ikutin muna natin ito. Dito sa pinakamain ng harap nila ay puro bulaklak. Ang aliwalas, tignan, nakaka-relax, tsaka may peace of mind, diba? Ang tahimik dito sa lugar na to sa kanila. Sa lawak ng kanilang bakuran, hindi po maiwanan ang CCTV, kahit saang sulok, meron po yan. Kinuhanan ko din ng camera. Kinamera nila ako, kinamera ko din yung camera nila. Hindi, kaya may camera yan dahil iniiwanan nga nila, di ba? Kaya kailangan talagang meron silang CCTV sa bahay na yan. At dito na po yung sa bandang likuran nila. May pahingaan din dito at ang kanilang bakod ay mga salamin.
Ang lawak niya, di ba guys? Nakakatuwang pagmasdan. Na buhay yung mga garden dahil may nag-aalaga po sa mga yan. At dito banda, dito niyo rin matatanaw yung araw habang siya papalubog na. At may mga sofa din dito na pwede nilang pagtambay ang pamilya habang nagkakape, kwentuhan. Itong bahay kasi ni Amo ay kabilaan ang daanan. Hanggang doon na lang. Muli na naman po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta. Abangan niyo pong muli ang karugtong ng aking buhay dito sa Amman, Jordan. Maraming salamat po sa inyong lahat at muli po ako magpapaalam. Ingat po lagi. God bless us all. Bye!